ginawa mo mabuti dito sa lupa? Sa tao man, sa pamilya mo man, sa kaligtasan. Ang tanong, kabutihan. Ngayon, ang tanong, ang kabutihan, saan ang nakakalamang? Ang mabuti ba ang masama? Ha? Hindi ka ba nagmumura? Hindi ka ba nagdadamdam? Hindi ka ba? Ha? Hindi ka ba naiinggit? Hindi ka ba nagsiselos? Hindi ka ba kan? Saan ang sinasabi mo? Ang pagbabago mo? Ang pag-ibig mo? Saan ang timbangan doon? Saan mo madadala ang kabutihan mo, ang kasamaan? Yun ang tanong kung sasagutin na kayo ng Diyos. Haharap kayo sa Kanya. Ano bang matimbang sa iyo? Mabuti ba ang masama? Gawain. Ano? Ang sabi naman, ano ba matimbang ginawa mo sa lupa? Mabuti ba at masama? Timbangin mo yan. Ikaw ang nakakala. Kung hindi mo sasabihin yan, lahat, bawat salita mo, bibig mo, magsalita yan. Lahat binigay ko sa iyo, may karapatan na magsasalita yan. Dahil ako ay nagmamatyan, lahat ang pinagamit ko sa iyo, may karapatan magsalita. Ano man ang bagay. Kikilos yan, malalaman mo kahit kung sinungaling ka. Dahil ang sinungaling mo ay yung espiritu mo, ang isip mo, siya ang nagbibigay ng naging. Akala mo tama ka, yun, nagpapahamak para sa iyo. Ang isip, ang umiiral doon, huwag mo sabihin, baka di mo alam yung katawan pinahinam sa iyo, magsasalita yan. Ngayon, saan ang timbang? Halimbawa lang ha, saan ang ito? Isang tanong, saan nakatimbang? Sa kabutihan ba, sa kasamaan? Ang nakakalamang? Ha? Kasamaan. Kasi marami nagmumura. Minsan, marami magmamarites. Minsan, para imbes gawain niyang pangbahay, pagmarites muna. Kung gusto niyo magsira muna. Bago uuwi. Kung nalang nag-away-away na, doon na uuwi. Saan na kayo? Pagluto na ako. Karamihan yan. Tama hindi? Ngayon, saan matimbang sa inyo ngayon? Ang mabuti ba? Ang kasamaan. Dahil ang kabutihan kasi, kung may problema ka, doon ka magbago. Lord, bigyan niyo ako, Lord, pagalingin niyo ako. Lord, doon na, Lord ko, bakit kailangan kita kung may sakit ako? Kung wala akong sakit, nakalimutan ko na si Lord. Marami yan. Hindi lahat, marami yan. Siguro. Kung pagtibang siguro. Sabi nyo naman, wala namang problema. Basta sabihin nyo ang totoo. Mayroon pa judgment. Ang katotohanan ang sinabi mo. Baka makapasa ka pa dahil ikaw ay hindi mo alam ang iyong mga gawa noon. Patawad dahil ito, sasabihin ko ang nangyari sa akin. Ano man ang ugali ko. Sabihin mo, may judgment pa rin tayo. Hindi ka sa usigahan. Makikita yung ano ka, ano magpatuto ka na sa sarili mo, ano magbaba ka na, makita mo na talaga yung kasalanan mo. Sabi ng Ama, anak, gumising ka na. Gumising ka na. Ano sa tingin niyo? Tama hindi? Tama po. Sagot kayo. Tanong lang gusto ko, ay, magtanong kayo. Ang judgment, sabi ng Ama, ang judgment, kayo rin ang mag-judge sa sarili niyo. Isang tanong lang, isang sagot. Saan matitimbang ninyo ang mabuti, ang masama? Pag sabi niya, mabuti Ama. Ang sabi niya, sigurado Ma. Sigurado ko po. Sa bahay, maglinis kayo, mga puinain nyo. Hindi mo, mga maginas kayo, tak-tak kayo, matay na naman. Dahil yan, hindi natin
yan ang pangtawag ugali. Dahil napulot natin ang nuno natin. Dahil yun ang napulot natin hanggang ngayon. Tama, hindi? Kung pwede naman, baguhin ninyo. Baguhin ninyo. Dahil huwag kayo gagaya sa kanila. Alam niyo mali, gagaya pa kayo. Kasi idol lang yan ang ugali ng mga magulang. Tama po. Oo. Tama, hindi? Ay, tama ko. Nagmumula. Nag-idol. Mama ko, dahil idol, huwag mo pakita yung idol ng ugali na maganda. Paglaki ng mga bata, hindi, kung maganda pinakita mo, maganda rin ang sibol sa lahat. So, hindi natin alam, hindi natin kaya ligtas sila kung sila hindi sa kanilang sarili lamang ang mamilito. Binaba tayo mag-isa dito, pagsamantala may kasama tayo, may anak tayo, dahil magkatawang tao, ginamit ng babae, parang magkatawang tao, lahat tayo galing sa Kanya. Binaba tayo para magbago. Ito, sabi niya, pangalawang buhay natin, dito ititimbang sa iyo. Kung anong pinakamahalaga sa iyo, matimbang sa iyo, mabuti ba o hindi. Mabuti ba o hindi. Ngayon, sino nagsabi? Ay, mabuti. Ha? Dahil ang sagot ng Diyos sa inyo, gawin niyo ang karapat-dapat. Habang umaga pa, alam niyo na yung mali at tama. Gawin mo na rin tama para may pag-asa. Dahil ang Diyos, ang Ama natin, naghihintay lang sa atin magbalik doon tayo sa Kanya. Malinis, hindi? Malinis. Yeah, tayo si Mami. Sakali mo ba naman makakapagpasun sa baba? Ha? Yun. Makakapagpasun sa baba o iwanan? Wala nang rason. Isang tanong, isang sagot. Yung rason mo doon, yung pick, wala nang timbang-timbang. Ang kailangan, yung totoo ka na. Dahil oras yun, magsasalita lahat ang bawat pilot ng katawan yan, doon mo na, may judgment na yan. Ang judgment, ang ibig sabihin, magsabi ka na yung totoo na sa'yo dahil pagdating, lilitisin ka. Alam ko mabuti ka. Kasi, igawa yung screen. Yung umpisa siya. Ito screen, sabi niya, ito. Halimbawa, ito, bata mo. Pakinggan ninyo ang kanyang ginawa. Silipin, pati ito, titignan mo. Hindi ka na makakakuan dahil naka-CCTV tayo. Dahil bumawa yung mangyal dito para may CCTV na tayo dito. Puso walang makalusot sa Diyos. Gusto ng Diyos at sinabi yan para magbago na. Para alam nyo na, para ligtas na kayo. Kung di nyo gawin, bahala kayo. Dahil lahat tayo di natin alam kung kailan tayo tukunin. So, ang kailangan ninyo, at mabuti may nagpapaliwanag galing sa taas para kayo ay gusto ng Diyos. Darating tayo sa Kanyang kaharian. Huwag nyo nang isipin ng anuman ang yung hindi maganda gawain, alisin nyo na. Magbago na kayo habang may panahon pa. Amen. Amen. So, kasi alam natin, kasi lahat ng bagay pundar natin, maiwan natin. Wala madadala kahit isang kusin. Mapalad kung dala natin, katawan natin, pinakamapalad tayo. Dahil ang kailangan ng Diyos ay pagbaba. Kung saan dala natin ay pag-ibig. Kung mahal mo yung pamilya mo, gusto mo siligtas, kung hindi siya sumunod, wala kang magawa. Dahil pagdating doon, dahil magkapatid tayo lahat, isang ang magulang natin. Dito lang, pagsamantala po siyang tinamang sa Diyos ang ating buhay. Huwag natin baliwalain at nandito tayo. Habang may panahon pa tayo dito, ibigay natin ng bagay na magandang gawain dito sa mundo ibabaw. Oras na binawin ng lahat yan, wala natin magawa. Back to zero ka. Kung sino ka noon, binaba, mag-isang mo, bata ka, yung espiritu mo nagkatawan tao, ay pagbalik ka sa espiritu mo, wala ng katawan, doon ka nang iyak. Makilala mo sila, may pamilya mo sa lupa, hindi ka na rin makikita. Dahil hindi ka na rin makikilala. Dahil iba na mundo mo, iba na rin mundo ng tao. Ang tao, pagsamantala rin. Lahat yung pinundar dito sa lupa, pagsamantala. Huwag nyo angkinin, huwag nyo baliwalain, dahil kailangan ninyo
ay iligtas niyo yung mga espiritu patungo sa Diyos. Bawa ko sa inyo. Ha? Thank you po. May masagot pa kayo? Wala na. Oh. Yes. Oh. Yun ang bagay. Kung nagawa mo talaga, yun ang perfect mo talaga, hindi na bumalik. Baka yun pa pwede may expert. Dahil hindi mo alam kung ano yun. Ang sabi ng mga lahat ng mga anak kung may pagbabago, gagawin na habang may panahon. Dahil hinihingal ng Ama, kung ano man ang gawain mo dito sa mundo, ano man ang kasaysayan mo sa mundo, ipapaliwanag mo kung ikaw ay tunay ang pagpaliwanag mo dahil lilitisin ka. Maraming maglilitis sa iyo. Isa-isa bago ka haharap sa Diyos. Tandaan mo muna sa mga lilitisin ka bago ka harap sa Diyos. Yung final decision mo. Tulad sa akin, andito ako, napapalinawag sa inyo. Ang habol ko dito, ang kaligtasan ninyo. Ang pagbabago ninyo. Dahil may pag-asa pa, dahil nandito kayo, malakas pa kayo. At pwede nyo magawin ang gusto ninyo pagbabago. Kung wala na yung katawan niyan, wala na pag-asa. Dahil ang katawan niya, makikita ang mga ugalit, ang yung mga kilos sa katawan niya, ang paningin matayang, makikita yan. Dahil yan ang kailangan, ang espiritu nyo liligtas nyo. Hindi ang katawan niya, pagsamantala lang dito sa lupa. Tandaan ninyo, milyonary namamatay. Kung sa marami ang iiyak sa ibang bansa, nagtatawag sila, wala silang pagkain. Punta sa mundo, papalag tayo. Tapos, masinti pa tayo. Papalag tayo. Kung nagkasakit tayo, kahit anong dami ng pera mo, wala yan, kapangyarihan yan, pera mo. Ang tunay na kapangyarihan, balik loob tayo sa Diyos. Kung Jesus Christ tayo, siya ang kapangyarihan ng lahat. Siya ang bibigay ng ginawa sa iyo. Diba? Diba? Ito ginagawa ko para sa inyo ito. Bilang oras na, madala-dala niyo yung aral na binigay sa akin ng Diyos. Hindi, galing sa akin. Ito, madala-dala niyo yung aral ang binigay sa akin ng Diyos para sa inyo. Amen? Diba? Pwede ba kayo magtanong? Ikaw, yung amin, tanong na. Tanong na. Sino ba gusto magtanong? Para malaman natin ang knowledge yung kasi kung itong salita ito, hindi ito pang tao, pang espiritu ito. Ang batas pang espiritu, pag-ibig ang inira. Dahil iligtas natin ang espiritu natin, huwag natin hira yung pagtawag. Hira natin pagtawag, basta nauna ang Diyos. Kailan magtrabaho, unahin ka ang Diyos. Para yung mga bawat kilos at gawain mo at babantayan kayo ng Diyos at mablisingan ka ng Diyos. Alisin ang mayabang, ang mga wise, dahil yan din ang magpapahamak sa'yo. Mawawala, kahit anong wise mo, anong talipan mo, mapang ka, magulang ka, mawawala din mo, oras binawin ng katawan niya, wala na yan, sayang ang pinaghirapan mo. Ang paggulang mo, sayang yan, dahil kung harap ka na sa Kanya, wala ka nang lalakay isa. Usukot tayo magpaling lang. Kailangan tayo, isipin natin kung paano oras natin gina. Marami sa ibang bansa, di mo alam, namatay. Mayroon din dito sa atin, mamaya ay namatay. Kung di mo alam kung kailan tayo kukunin, habang wala pa nangyayari yan, mag-ipon na tayo ng kayamanan, ng kabutihan. Para po yung mga killer naman. Pabayaan mo yung mga killer. Importante, gawain nila. Kung gusto nila magbago sila. Basta importante, iligtas mo sa sarili mo. Huwag mo sila pakialaman. Hindi. Ibig sabihin kung magbago na sila. Nagbago sila. Nasa kanila na yan. Dahil ang sabi ng Ama, bilang oras at pumatay ka, harap ka sa akin, doon mo malalaman. Hindi ko muna sasabihin sa'yo. Yari na. Tama hindi?
Ikaw, killer ka. Halimbawa, pumapatay ka. Sasabihin mo may pagkatawaran. Alam mo, ang sagot ko. Sinabi niya, hindi na dapat yung pag-usapan. Mag-usap tayo pagdating ng orasyon. Malalaman mo ang kasagutan. Tama din. Bakit ko sasabihin? Hindi pa judgment. O ma-judge na ako yung korte ng bibigyan ng harap ka na sa Diyos. Diyos na lang ang nakakalam kung saan tayo papalit niya. Ano ba sasabi mo? Ikaw, ano sagot mo? Ano sa palagay mo? Hindi, kung na po mo na hindi na siya papatay at Sagot mo ano? pinang gagawa ng kapatid. Ano ngayon? Hindi na papatawan niyo po. Ay, papatawad. Basta sa'yo, papatawad mo. Sa akin, hindi pang oras, hindi ko masasabi. Ikaw, mas ginudge mo na kagad. Bakit yung sinasabi mo nagpapatawad, yung ba yung gawin nyo, tuloy-tuloy magbabago? Kasi hindi mo masasabi dahil marami pa. Habang nabubuhay ka, marami pa mangyayari. Magagawa mo mabuti at hindi. Tama hindi? Tama po, ma. Ah. Hindi pa lubos, ama, kahit sabihin. Judge mo kagad. Walang judge mo na ang kailang pagbabago. Yung pagbabago, doon mo makikita, umpisa ngayon hanggang huli, ang hininga mo. Hindi ka nagbawa dahil siya ang tinutukan mo. Alam mo, may katakutan ka. Alam mo, gusto mo tumila sa kanya. Magbago ka na. Kung ikaw ay, magbago na ako. Mamaya may nagkarigin ka. Nagmumura ka na naman. Balihan ka. Nakalanan na naman yan. Okay, pag-ulit-ulit. Kung gusto sabihin, wala pang judgment. Ang judgment, kung nalaman nyo niyang mali, alisin nyo na. Para madagdag. Yung sama ng panahon nandito ka, sa panahon nandito ka, yung nagawa mo noon, baka kunti-kunti na babawasan dahil nagawa mo na mabuti na ngayon. And yun, gumawa ka, bukas, mabuti na ako, babait na ako, at wala na akong kasalanan dahil magbago na. Hindi! Habang nabubuhay ka dito, habang tuloy-tuloy iyong gawain, tuloy-tuloy na mabawasan ang iyong kasalanan kung mabuti iyong gawain. Hindi, nagbago na ako. Hindi na ako sa masama. Mamaya, nalaging yung nagbumura. Ayun, para akong gastos lang. Nagbumura ka na naman. Yun, dahil sa sabihin, ang bago na. Hindi na, kaya na pinawa. Alam ka rin yun, tawa ka siya. Timbaya ko. Maganda mo sinasabi ko. So yan, judgment. Sino ba ang sabi nila, ako ay nagbago na? Nagbabago pa lang. Nagbabago pa lang, ha? Ang tanong, ako magbago na. Habang nabubuhay ka pa din sa mundo, Maraming sigurado pagbabago. ang pagbabago mo ay tuloy-tuloy. Ngayon na mamaya, may nagpikon sa'yo. Nagagawa ka na ng kasamaan. Hindi na pagbabago, ama. Pabago-bago na. Pero sabi nila mga anak, kung pwede gawin ninyo, yung kasalanan ninyo, yun lang, yung mga araw at nabuhay pa kayo at pagbabago ninyo, yung kasalanan ninyo, kunti-kunti mababawas. Kaya yung gawain ng mabuti. Tandaan nyo, habang may panahon pa, habang sinabi ng Diyos, ang pagbabago kayo, walang, hindi magulang ninyo, hindi mga anak ninyo, dahil ang lahat, ang gawain ng mabuti, ang siya, ang magliligtas sa inyo. Okay. Amen. Magbago na. Yung alam mo, dahil hindi kayo, gusto niyo magbago at saka magpatawad. Habang maaga pa kahit ilang taon, ngayon alam niyo na, baguhin niyo na, parang yung kasalanan niyo na magawasan na. Tulad sa kung
Kunti-kunti na pag-hintay mo, may parola na. Matanggap ang parod. Ha? Tama po. Oo, tanggap mo yung natutuhanan. Ang kasalanan, ang kabayaran ng kapagitan. Basta tuloy mong gawain mo, huwag kang gawa. Kung gawa ka ng iba, dadagdagan na naman yung kasalanan. Ang kailangan naman, kung ano nga ang gawin ng kabutihan, tuloy mo na. Para ang kasalanan mo ay mabawasan hanggang malilisin. Ano, bibitaw mo ka? Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat at pinuntahan ko. Maraming salamat din dito. Maraming salamat sa mga kapatiran. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat to Lord. Lahat tayo sa kanya. Maraming salamat sa lahat. Amen. Thank you for watching and God bless po sa inyo lahat. At tayo po. Lahat na. Maraming salamat.